ka-agri-friends. Ako si Nida Avillanusa, ang tag-iya sa Avillanusa Dairy Farm, isa ka learning site sa ATI. Ang Avillanusa Dairy Farm isa ka integrated and diversified farm. Ang among main commodity is ang livestock. So, dayon kamo mga ka-agri-friends. Karon nata diri sa shade sa lactating buffaloes. 11 ni sila ka buok. Then as of now ang amuang gamilkingan kay nag-dry off na ang uban is 4 na lang sila tanan. Then ang amuang way sa among forage is cut and carry mi diri. Ang pagpakaon is every morning of afternoon. Then ang pagkuha po namo sa milk is morning sad 6 o'clock, then sa hapon sad 6 o'clock. So, unya ipakita na mo kung saan pag milking sa atong milking buffalo. Ang breed aning among buffalo is Italian buffalo. Sa unahan mo to dito ang naay calf rearing, then ang shade po din sa heifer. Diri nga side mao ni ang atong grazing, then ang dito dayon mao to dito ang amo ang napier grass, then ang ubos is mao na atong rice field, then diri pod is ang corn. Nag-engage mi ani nga business tungod kay unang panahon ang among main crop is sa pag-farm is ang sugarcane. Then time nga ang sugarcane is nagbagsak, so mo tong nag-engage mi ani nga business buffalo. Then at first ang akong husband ani mo ay nag-orient, then kani siya nga business is dili gyud ko gusto kay kabalo ko unsa kalisod ang pag-alaga sa karabaw. So, time to time na convince ko niya na ka-attend siya o mga trainings. Then ako dili ko ga-attend sa training. Ako ang iyang ga-ibilin diri as mag-actual. Then siya sa theory. Then pag start na, gitagaan mi sa PCC of 5 kids. Then nanganak siya. Then ako gid ang ga-hands-on at nga time. Then as of now, ang akong family, murag mahimo na namo siya nga banding. Kay kami na tanan ang trabaho diri sa farm, diri sa buffalo. Then nakita namo nga sa dairy buffalo, everyday gyud ang kita. Aside sa manure sa buffalo o sa milk nga mabaligyan nato raw milk, pwede po ta mag-value adding sa milk nga mahimo nato mga milk product like sa choco, pasteurized, pastillas, o white cheese. So as of now, ang among market makita sa Dairy Box Don Carlos, then kami ang ga-supply sa milk feeding program sa DepEd Bukidnon. Nakakuha mi og 9 municipalities. Ang amo ga-supply is ang ton milk. Kani siya ginapang painom sa mga severely og kinder nga mga pupils sa DepEd. Mga ka-agri-friends, karon natong hisgutan ang breeds of breeding sa dairy buffalo. Ang naadari karon sa among farm is ang Italian buffalo, kay oni ang gi-recommend sa BCC sa amoa. Then nakita sad namo nga maka-adapt siya diri sa amoang farm, ang climate. Then
Ang ihapong pagkaon is kuan ra pud nato, mapakaon nato siya bisag unsa diri sa nga naa diri sa atong palibot, as long as grasses o legumes siya. Then ang ihapong gatas is nga gaihatag is daghan sad siya. Minimum siya og 3 liters per buffalo, then ang uban mo hatag gud siya up to 6 to 7 liters. Diri sa farm, ang among pamaagi sa pagpadaghan sa buffalo is artificial insemination or EI. Then isa pod ko nga conduct sa EI diri sa among farm kay naka-train man po ko og EI. Mao ni ang calf rearing. Kani siya 2 weeks, kani siya is 1 week. Then maong atong gaibutang diri after sila manganak is kay i-avoid nato nga dili sila makatutoy sa ilahang mother, then di sad sila matamak-tamakan dito. Then ang ilahang painom og gatas is kuan lang, naa lang siya katong calf rearing ra. Mao ni ang kanang mga gipang baba na nalutas na siya dito sa cribs. After 4 months, i-win na sila. Then mao na ni ang ilaha pong kuan karon is gi-practice na mo nga gigrazing sila. Wala na, dili na din sila sa shade. Butang lang sila sa shade kung gabi. Naatay 6 ka mga bagong lutas. Mao ni sila ang mga heifer. Mao ning shade sa heifer, mao day ni ang among mga heifer. Then ang uban ani is gigrazing. Pag abot sa panahon, milkingan na pod ni sila. Then ang exact nga mag-ready na sila for breeding is 2 years. Then depende gyapon sa body weight nila, dapat 300 kilograms ang ilahang body weight. Manggod sa housing, especially sa mga milking buffalo, maproteksyonan sila, especially sa ting ulan o sa gabi, makapasilong sila. Then kung ting init sad, napot sila silunganan. Then ang among milking parlor o ang lactating mother, paingon sa heifer na sumpay ra namo sila. Pero kung naay magsakit nga mga mother buffalo, so ma-separate sila, naay division. Then sa atong housing is dili siya necessary nga i-concrete yun na to. Kung wala pa tay budget mo, pa atong pagsugod, so pwede ra ta dito sa mga kawayan, then nipa or mga kahoy lang. Then pero kung naan na gyud ta ika-finance, so mo go ta into concrete, kay ang concrete is dugay sa siya ma-daot, whereas kung dito sa mga kawayan lang og nipa, dali-dali ra gyud iyahang life. Ang isa pod ka importante nato kung magplano ta sa pagbuhi og dairy buffalo is ang ato ang ipakaon. So dapat before ta mag-engage into buffalo, na natay forage nga ang ratio niya is 5:1 hectare. So dapat before mabot ato ang buffalo, na gyud ang ato ang natay excess nga mga forage. So diri sa among farm na may grasses o legumes. Ang grasses is rich for carbohydrates. So naami diri napier, super napier, naapoy signal grass, then naapod may kaning corn o kaning sugarcane. Then gagamit pud mi og rice straw. Then sa for legumes na ay indigo pera, na ay madre de agua, then rensoning. Aside ana, naapod sila mineral lang para ilang appetizer. Aside ana, naapod dayon siya gahatag sanhi og rice bran or corn bran. I-partner siya sa molasses every morning. Then
Depende ra siya kung unsay una ma-harvest kay diri raman namo kakuhaon sa amo ang farm tanan. So karon diri na pud ta sa pag-chop sa porridge. Ang akong mister maoy mag-chop. Kani siya diniga po ni Karon ang atong hisgutan na pod is ang amo ang farm practices or daily routine namo dari sa farm. Every morning 5 to 6 o'clock na ay ma-assign nga dari sa maglimpyo sa shade. Napoy magpakaon, then after nilang pagkaon is mag-milking. Ang nasign na is ang akong mga anak. Ang gahanson dari gyud sa shade is ang family. Then ang among mga tao is mora ang gakuha og porridge dito. 6 o'clock pud sila mag-start. Ang mga tao namo sila ang ga-monitor sa amo ang porridge. After nila 6 o'clock, then mahumanan nila og mga 8 o'clock. After anak nga routine, i-monitor nila, magtanong sila kung naay angayang tamnan, limpyuhan din nila ang porridge, dapita. Then, dito po din sila na-assign sa mga native nga karabaw. Then, ang kanip po da yung nabilin diri sa shade nga akong mga anak is mag-start sila og milking 6 o'clock. After 6 o'clock, mahuman sila og mga 8 o'clock. Labi na karon kay 4 naman lang ilahang gakuhaan. Then, relax na po dayon nila. After dayon ana, mobalik sila, manglimpyo, mag-start sila 3 o'clock. Sila ang manglimpyo sa shade, sa limpyuhan ang feeding trough. After, ilahan na po dayong pakaonon. Then, after pakaon, start na po dayon silang milking. Then, ang kantong na-assign sa farm nga mong mga tao, tama na yun sila 3 o'clock ang ilahang operation sa farm. Isa po na to nga tagaan o attention kung magderibo paluta is ang animal health. Diri ang amo ang practice is every month miga inject of vitamins like EPA, multivitamins. Then, ang sa deworming, every 6 months except sa kaning bagong na tao kay mag-deworm ta o ang summer is 14 days, then 1 month, 3 months, then 6 months na dayon. Ang among kalabana nga ma-encounter nga common disease sa buffalo is kaning siya og lack of calcium, dili katindog ang mga buffalo. So, pwede naman nato siya ma-treat o kaning calcium. Then, ato pong likayan nga ang atong mga buffalo is dili siya magka-mastitis kay ga-produce man ta og milk.
Okay, mga ka-agri friends, naata dari karon sa milking parlor. Among ipakita sa inyo kung unsaon na mo pagkuha og data sa buffalo. Before ta magsugod og milking, dapat nakapipiita kung naatay watch atong kuhaon ng atong watch kay to avoid contamination. Then dapat naka-boots ta. Then pwede ra ta mag-jacket. Kani mao ni ang amo ang milking parlor. So, ana rin siya. Ang pag-lock is ingon naon. Aron kuan ang ulo sa kabaw, dili na din siya makagawas. While nga ga milking ta, dapat atong bahugan ang kabaw o lactating feeds para nga ma-avoid sad ang sige niya og lihok-lihok. Ay para nga ang focus sa buffalo is diri lang yun sa iyang feeding trough. Ma-avoid niya ang sige og lihok-lihok. At the same time, lactating ang atong gihatag, so madaghan ang milk nga iyang i-produce. So karon mo-proceed ta dito sa sulod, ipakita nako ang milking machine og isa pa unsaon nato pag paagi sa pagkuha og milk. Una, atong paliguan ang atong buffalo. Kaya aron mabisko siya. Then, hugasan din nato ang iyakang didi. Pag after na to human og kaligo atong trapuhan, then pag human dayon ato dayong higtan ang iyahang ikog ug ang iyahang tiil para safety aron dili makasipa, dili madaot atong machine. At the same time kita pud nga gakuha dili pud ta masipaan. Mao ni siya ang atong milking machine. So mag-start na ta og kuha og milk. ma-stop na ang milking machine. So, ato na lang tanawon nga gamay hinay na lang yung agas, mura bula-bula na lang siya.
ato na siyang puhason, di na lang nato pulaton nga matagak kay i-avoid nato nga tamakan ang ato ang machine. After dayon, pagkuha sa milking machine, dili man gid siya matilok nato sa milking machine, so ato siyang tilukan. After nato siya nga matilukan, na-sure na nato nga tilukan at atong butangan og betadine para ma-disinfect yang tutoy to avoid sa mga bakterya. Humanata no, nahumanatag milk, nahumanatag butang og betadine sa iyang didi. So tanggalon na po nato ang iyang higot para i-release na nato ang kabong, mubalik na din siya dito sa feeding trough. Okay. Pag human sa isa, so ipuli-puli lang nato kay duha raman ang capacity sa atong milking parlor. After human natong milking, ang isa nato nga atimano na pod is ang nate. Ato silang patutoyon mga ka-agri-friends. Magtimbang ta og 1.5 para sa isa ka nate. So, atong padidion ang atong nate. Sa isa ka adlaw, kaduha na to siya padidion after milking. Tigulang na nimo. So karon mga ka-agri-friends, mag-pasteurize ta og milk. Ang purpose nga atong i-pasteurize ang milk para nga mawala ang mga bad nga microorganism. So mao kani ang pamaagi. Kani siya 4 liters nga milk. Atong i-transfer diri. Sa pag-pasteurize, atong magamit ta og double burner. Ang first na to nga kuan is butangan na to og water. I-on na to. Ang kainiton sa water is 72 degrees. So mailhan man na to, murag nagasungaw na siya. Ibutang na dayon na to ang ato ang room milk. Mga ka-agri-friends, na humanata og pasteurize, so diri na taron sa pag-bottling. Ang atong i-bottling is mag-bottle ta og 500 ml.
So, ang pagbatol is okay, mga ka-agri-friends, mauna ni siya ang finished product sa Avillanusa Dairy Farm. Natay pasteurized milk, then naputay choco milk, then naputay white cheese, then nasa tay pastillas. Mauna siya tanan ang produkto sa Avillanusa Dairy Farm. Mga ka-agri-friends, sa sunod nga episode, among ipakita sa inyo kung unsaon pag-process aning ato ang mga product nga wala nato na pakita ganina sa pag-process. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, sa inyong pag-view. Then, salamat sa kayo sa ATI. Salamat kayo sa ATI sa pag-feature sa among farm nga ma-showcase na mo ang among technology o among product. Then, mga ka-agri-friends, ang Avillanusa Dairy Farm, mag-start na mi og cater alang sa willing mag-eskwela og dairying for New Zealand. Alang sa dugang nga mga information, mga ka-agri-friends, pwede mo visit diri sa among farm, diri sa San Francisco, Don Carlos, Bukidnon, or pwede sad mo visit dito sa store sa Dairy Box Don Carlos. Then pwede pod mo contact sa amo sa among FB page. Ang Avillanusa Farm andam kaninyo. Thank you.